What if may classmate kang putol ang dila? Paano kaya nangyari iyon? Natatakot ka ba? Ito ang malagim na storya ni Samantha. Sulat niya sa amin. Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Ang pangalan ko ay Samantha Sabio. Grade 9 student, taga Bikutan, Taguig City. Sa San Mariano Public School ako nag-aaral. Noong June 16, 2025, nabigla ang buong klase namin sa isang transferee student namin. Sobrang payat kasi nito at napakaputla. At alam niyo kung ano ang nakakatakot dito? Putol ang kanyang dila. Ayaw banggitin ni Teacher JC kung bakit putol ang dila nito at kung saan siya nanggaling. Sabi niya lang sa amin na rescue ang batang ito sa isang parte ng Leyte dahil sa isang trahedya sa baryo nila. Na-curious tuloy ako. Kaya tinanong ko kay AI kung bakit putol ang dila nito. Sagot nito, posible daw na may congenital aglosia daw ito o pinanganak talagang walang dila. Pero hindi naman totally walang dila ang estudyante na ito. Kalahati lang ng dila niya ang putol. Kaya tinanong ko ulit si AI. Sagot nito, baka parte daw ito ng kultura sa Japan na kapag may pinagkalat na sikreto ang isang samurai, pinuputulan ito ng dila. Ang labo ng sagot niya dahil hindi naman siya taga-Japan. Pero nakakaintriga talaga siya. Ang pangalan ng transferee student na ito ay Nala Medina. Kahit nahihiwagaan ako sa misteryo na bumabalot sa kanya, mas naawa ako sa kalagayan niya. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may kaya ang pamilya namin. Kaya sinabi ko ito kay mama. Naawa din siya at sinabing, sige, tutulungan natin ang batang ito. Kaya noong June 21, Sabado, pinuntahan namin si Nala sa DSWD shelter sa Bikutan. Dito siya nakatira. May dala kaming damit at pagkain para sa kanya. Binilhan din siya ni mama ng cellphone at laptop para magamit niya rin sa online learning. Siguro kahit sinong bata ay matutuwa sa regalo namin. Pero si Nala, hindi man lang umiti. Mas lalo tuloy ako natakot sa kanya. Weirdo din talaga ito. Nagpasalamat naman ang DSWD case officer na assigned sa kanya, si Manang Celia. Pagpasensyahan na lang daw si Nala dahil may trauma pa raw ito sa sinapit sa baryo niya. Dito nakunento sa amin ni Manang Celia kung paano siya na-rescue. Noong May 23, 2025 sa baryo Makahadlok sa Leyte, nakita raw ng isang helicopter pilot na napadaan sa lugar na nasusunog ang buong baryo. Tumawag ito kagad sa mga otoridad para humingi ng tulong. Naglanding din ang helicopter pilot na ito at sinubukang i-rescue ang mga tao. Yun nga lang, wala na siyang taong nakita sa baryo except sa batang ito. Kaya sinama niya ito at dinala sa ospital sa bayan. Sabi ng mga doktor, may konting galos lang mula sa sunog ang batang babae at malnourished din ito. Kaya safe naman daw ang bata. Hindi lang nila ma-explain kung bakit putol ang dila nito. Fresh pa daw kasi ang sugat nito kaya tiyak silang pinutol ito. Hindi rin daw ito marunong mag-sign language. Nakakausap daw ang bata gamit ang papel at lapis. Nakakapagsulat naman daw ito. Pero kapag tinatanong kung bakit pinutol ang dila niya, hindi daw ito makapagsulat. Tila may trauma pa ang bata sa ginawa sa kanya, kaya hinayaan na lang ito. Ayon sa mga otoridad ng Leyte, naimbestigahan din daw nila ang pagkasunog ng baryo Makahadlok. Pero hindi nila alam kung papaano nagsimula ito. At hindi rin daw makita ang mga bangkay ng mga taga-baryo. Kaya naging palaisipan ito para sa kanila. Nagkataon naman na nasa Leyte si Manang Celia at naawa siya sa sinapit ng bata. Kaya dinala niya ito sa Maynila para maging mas maganda ang kinabukasan nito. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Ako si Nisa. At kung mahilig ka sa twisted stories, follow ko na sa amin. Pagkatapos ikwento ni Manang Celia ang nangyari kay Nala, sa halip na kasagutan ng marinig ko, parang mas lumala pa ang misteryo na bumabalot kay Nala. Tingin ko, baka inabuso itong si Nala kaya natrauma siya. Mas lalo tuloy akong naawa sa kanya. Si Mama naman ay napaiyak. Sabi nito kay Manang Celia, may paraan daw para maibalik ang dila ni Nala. Glossectomy reconstruction daw ang tawag dito. May kamahalan ito, pero sasagutin niya. Nang marinig ito ni Nala, for the first time, ngumiti ito at nagpasalamat. At matapos ang isang buwan, malapit nang makumpleto ang mga series of surgeries kay Nala. At noong July 20,
Naibalik na ang dila nito at nakakapagsalita na siya. Ang ganda pala ng boses ni Nala. Mahilig din itong mag-videoke. Madalas na siyang umingiti ngayon. Inampon na rin siya ni Mama at kasama na rin namin siya sa bahay. Gusto ko sanang sabihin na happy ending na ito para sa amin. Pero dito na nagsimula ang mga kababalaghan sa bahay at sa school. Noong July 23, yung dalawa naming kasambahay ay biglang nangisay at sumuka. Dinala namin sila sa ospital at hindi malaman ng mga doktor ang sakit nila. Sa kasamaang palad, namatay ang isa sa kanila. Habang ang isa naman ay critical ang kondisyon hanggang ngayon. Pagsapit naman ng July 25, Biyernes, habang nasa school kami, biglang tumirik ang mata ni Angela at on the spot ay namatay ito. Natakot ang buong klase. Ano kaya ang sakit ni Angela para bigla ang mamatay ito? Sabi ng mga doktor, maski sa kanila ay palaisipan ito. Hindi rin daw nila alam ang sanhi nito. Hindi ito maipaliwanag ng siyensya. Habang nalulungkot ang mga classmates ko, si Nala naman ay natutuwa. Ang weird niya talaga. Pero hindi ko rin siya masisi dahil lagi siyang binubuli ni Angela. Kinagabihan, bigla kong naisip. Hindi kaya may kinalaman si Nala sa pagkamatay ni Angela? Natutuwa kasi siya at hindi naman normal na rason yun. Gusto ko siyang tanungin at papunta na ako sana sa kwarto niya. Pero natigilan ako nang may marinig akong mga bulong sa kwarto niya. Dinikit ko ang tenga ko sa pinto ng kwarto niya. At pinakinggan ko ito. Kinilabutan ako sa narinig ko. Parang dasal ito sa simbahan pero ang boses ay galing sa isang malaking mama. Parang demonyo. Habang pinapakinggan ko ito, napatalon ako nang biglang may mag-doorbell sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, may isang matandang babae na gustong pumasok sa gate namin. Tinawag ko ang driver namin na si Kuya Joven. Mahirap na panahon ngayon. Kailangang mag-ingat. Baka kasi isang modus ito. Binuksan ni Kuya Joven ang gate at tinanong ang matandang babae kung anong kailangan niya. Isa lang ang tanong ng babae. Dito ba nakatira si Nala? Sumagot naman ako. Oo, ano pong kailangan nila kay Nala? Nabigla kami ni Kuya Joven at tinulak kami ng matandang babae hanggang sa matumba kami. Mabilis naman tumakbo ang babae papasok ng bahay. May hawak itong gunting at kutsilyo. Agad naman namin itong sinundan ni Kuya Joven. Pagpasok namin ni Kuya Joven sa bahay, narinig namin ang sigaw ni Nala. Binuksan namin ang pinto ng kwarto niya at nagulat kami sa nakita namin. Putol ang dila ni Nala at nasa sahig ito. Umaagos ang dugo nito galing sa bibig niya. Ang matandang babae naman ay nakapatong kay Nala. Hawak pa rin ang gunting at kutsilyo. Agad namang niyakap ni Kuya Joven ang misteryosong matanda para pigilan ito. Subalit si Nala, biglang tumakbo at tumakas sa bahay. Tatawag na ako sana ng pulis pero sabi ng babae, pakawalan niyo ako, niligtas ko kayo. Ha? Paanong niligtas? Ikaw nga itong sumugod sa bahay at pinutulan pa ng dila si Nala. At dito na nagsimulang magkwento ang babae. Siya raw ang huling natira sa baryo Makahadlok. May sumpa raw ang batang Nala na yan. Hindi niya alam kung anak ba ito ng demonyo o likha ng kulam. Inampun daw yan ng pamilya Medina. Nakita daw kasi nila mag-isa sa daan. Pero simula daw nang dumating ang batang yan sa baryo nila, maraming kababalaghan na ang nangyari. Unti-unti raw namamatay ang mga taga-baryo. Sabi ng albularyo nila, may sumpa raw ang dila ng batang yan. Kaya pinutol nila ito. Pero bago ito pinutol ay may isang dasal pa raw itong nagawa at nasunog ang buong baryo. Pati raw ang matandang babae ay nasunog kaya tumakbo ito palayo papunta sa ilog. Ngunit pagbalik niya, sunog na ang buong baryo at walang bangkay na naiwan. Ayaw niya raw maulit pa ito sa ibang lugar kaya hinanap niya talaga si Nala hanggang makarating siya sa bahay namin. Tama nga ang hinala ko na ang mga dasal na narinig ko sa kwarto niya ay sa demonyo. Sabi ko kay Kuya Joven, pakawalan na ang matandang babae. Tumawag din ako ng pulis at sinabi ko na lang na nagnakaw si Nala at umalis. Dahil tiyak ako, hindi nila seseryosohin ang kaso kung sasabihin naming mangkukulam ang batang ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakita ng mga pulis si Nala. Pagdating ni Mama sa bahay, kunento uli ng matandang babae ang tunay na pagkatao ni Nala. Nasyak si Mama. Buti hindi kami napano. Sabi ko, baka ang huling dasal nito kagabi ay para sa atin na. Ang problema lang ngayon,
Hindi na makita si Nala. Saang lugar kaya siya patungo? Yan lang po ang aking kwento. Gusto ko lang sana sabihin sa mga followers niyo na mag-ingat kung makikita nilang isang batang babae na putol ang dila. Baka si Nala na ito at kayo na ang susunod niyang biktima.